I would say, I want it to be released because it's a very powerful document. Probably pretty soon. I would say sometime after Friday. Oras na malagdaan ng Amerika at Iran ang peace deal ay agad ilalabas ng magkabilang panig ang kopya ng dokumento. Ito ang tiniyak ni United States President Donald Trump sa isang panayam sa sideline ng G7 Summit sa bansang France. Sa darating na Biyernes, June 19, nakatakdang lagdaan ang kasunduan sa bansang Switzerland. Gayunman, hindi kinumpirma ni Trump kung personal niyang sasaksihan ang pirmahan dahil sa isang prior commitment. Ngunit tiniyak niyang isusugo niya si Vice President J.D. Vance. Well, it depends. JD's coming in for it. He was originally going to do it. I may be involved, I may not. But JD was coming in for that specifically. Isang malaking pakinabang aniya sa kasunduan ang ganap na pagbubukas ng Strait of Hormuz, lalo na sa mga bansa na lubos na nakadepende doon. Asahan na aniya ang pagbaba ng presyo ng langis sa pandaigdigang merkado. The Iran deal that we made is going to bring a lot of success to the world because the oil was really clogged up there for a while. He would call me on occasion and say, "Come on, please, let's go the oil prices." But the oil is coming way down. Bago ang giyera, 20% ng world supply ng liquefied natural gas o LNG ang dumadaan sa Strait of Hormuz. Dahil isinara ito ng Iran, tumaas ang presyo ng lahat ng uri ng produktong petrolyo, gasolina, diesel at maging jet fuel. Sa kasagsagan ng giyera, halos dumoble at umabot sa $120 per barrel ang presyo ng global oil benchmark na Brent crude, kumpara sa presyo nito bago ang digmaan na $70 per barrel lang. Sa kalagitnaan ng negosasyon, bahagya itong bumaba sa $80 hanggang $85 per barrel. Ayon sa ilang US experts, hanggat hindi nalalagdaan ang kasunduan, marami pa ang pwedeng mangyari gaya ng posibleng paglalagay ng Iran ng toll o anumang navigational fee sa Strait of Hormuz. Bukod dito, kung pumayag man sa tigil putukan ang Iran, ang tanong ay kung hanggang kailan. Anila, kung tatagal ito at mananatiling payapa ang sitwasyon hanggang sa matapos ang taon, posibleng bumalik sa dating bilang na 26 ang oil tanker na dumadaan sa strait kada araw. Kapag nangyari ito, posibleng bumaba ng mas mababa pa sa $80 per barrel ang presyo ng langis, depende sa takbo ng global geopolitical situation. Sa ngayon, may bahagya ng pagbaba sa presyo ng jet fuel mula 1,840 per ton sa kasagsagan ng bakbakan sa 1,033 per ton na lang ngayon. Bago ang giyera, ang jet fuel sa world market ay nasa $831 per ton lamang. Kaugnay naman sa global food prices, makakatulong ayon sa mga eksperto ang kasunduan ng Amerika at Iran na mapanumbalik sa normal ang presyo ng pagkain dahil sa inaasahang pagbaba ng presyo ng fertilizers. Gayunman, ayon sa world's biggest fertilizer firm na Yara, hindi pa rin tiyak ang sitwasyon at mangangailangan pa rin ng ayuda ang mga magsasaka dahil kung bababa man ang presyo ay hindi biglaan. Samantala, inaasahan ring bababa ang global inflation rate ayon sa mga eksperto dahil sa matinding epekto ng giyera sa ekonomiya ng iba't ibang mga bansa. Napilitan ang mga central banks na magtaas ng interest rates para mapanatiling stable at kontrolado ang inflation o pagtaas ng presyo ng mga pangunahing bilihin. Noel Poliarco, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.